Isang kababayan nating Pilipinong abogado sa bansang Canada na hatulan ng guilty sa kasong murder or pagpatay sa kanyang kliyente noong taong 2022. At bukod pa dito, pinagnakawan ng nasabing Pilipinong abogado ang biktima. Guilty ang hatol sa isang abogadong Pilipino sa British Columbia sa kasong first-degree murder, kaugnay sa pagpatay sa kanyang kliyente noong 2022. Nakausap ng aming kasamang si Kisha Balatbat, ang anak ng biktima, na patuloy daw ikinalulungkot ang sinapit ng ama. Narito ang report. Kamakailan sa isang korte sa Kamloops, British Columbia, nahatulang guilty ng first-degree murder ang abogadong Pilipino si Rogelio Butch Bagabuyo. Pinatay ni Bagabuyo si Mod Abdullah, isang lecturer sa Thompson Rivers University na kliyente niya noong 2022. Ang anak ni Abdullah na si Sara Buko na nakatira sa Pilipinas, nagpapasalamat daw sa resulta ng paglilitis. Actually, nung binalita po sa akin ng lawyer through email po yung verdict, sobrang pasasalamat ko po sa Diyos na nakamtan po namin yung hustisya na matagal po naming pinagdarasal. Kasi parang almost 4 years po bago talaga nakamit yung hustisya. March 2022 nang sinaksak ni Bagabuyo si Abdullah at inilagay ang katawan ng huli sa loob ng isang tote. Ninakawan din ni Bagabuyo si Abdullah ng halos $800,000 kaugnay sa paghiwalay ni Abdullah sa kanyang asawa. Umamin man si Bagabuyo na ginawa ang krimen, sinabi ng kanyang defense lawyer na hindi raw ito sinadya ng kanyang kliyente. Pero sa hatol kamakailan, sinabi ni BC Supreme Court Justice Kathleen Kerr na planado ang pagpatay ni Bagabuyo kay Abdullah, kaya ibinaba ang guilty verdict. Parang tinuring siyang kaibigan ni Papa ng ilang years, ganun pinagkatiwalaan niya, sa pera niya, sa pagkakaibigan nila, tapos ganun lang pala yung gagawin niya sa huli. So parang ang hirap pong tanggapin, ang sakit pong tanggapin na kukunti na lang po yung pinagkakatiwalaan ni Papa ng mga tao dyan. Tapos ganun pa po, isa sa mga pinagkakatiwalaan niya, pinatay pa siya. Nasa Pilipinas si Buko pero lubos daw ang pasasalamat niya sa mga abogadong tumulong sa kanila sa Canada dahil updated daw sila palagi sa kaso. Ito kahit na isang matagal na proseso raw ang pagkuha ng hustisya. March 11, 2022, na-report na namatay siya pero March 17 siya natagpuan. So parang doon pa lang po sa hustisyang duration po nung parang kaso. Talagang, syempre sa tagal po nun, nawalan po kami ng pag-asa. Pero, parang kumapit po kami sa Diyos na siya nang bahala sa lahat. Ani Buko, patuloy daw ang lungkot na nararanasan dala ng pagkawala ng kanyang ama. Pero aniya, aalalahanin niya si Abdullah bilang isang masayahing tao. Lagi nga po siyang, nagre-remind sa akin, nagsasabi ng mga words of wisdom, ganun po. Lagi niya pa akong pinapalalahanan kahit na hindi man po kami physically na magkasamang matagal po, pero malaki po yung puso niya para sa amin. Nauna nang kinumpirma ng BC Law Society na di na abogado si Bagabuyo. Sa ilalim ng sentensya ng first-degree murder, hindi makakakuha si Bagabuyo ng parol sa loob ng 25 taon. Makikita sa mga larawan sa video na ang biktima ay isang ibang lahi na nakapangasawa ng Pilipina at ang babae nagsasalita ay anak nila. At ayon dito sa article na ang punot dulo o ang motibo sa pagpatay ay ang malaking pera na pinag-interesa ng kababayan nating abogado. Ano ba naman yan, kabayan, sa profession mo? Kaya mo naman kitain na ganyang kalaking pera, pero nakuha mo pang pumatay. Good luck sa'yo sa 25 years sa kulungan. Pinagpalit mo sa pera na hindi mo naman mapapakinabangan ang kalayaan mo. Kaya isa kang malaking BOBO!